everyone, Kian here. Our Bible verse for today is all about Isaiah 55 verse 8 to 9. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. So, sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi ninyo pag-iisip, ni ang inyong mga pamamaraan ay aking mga pamamaraan, sabi ng Panginoon. Sapagkat kung papaano ang langit ay higit na mataas kaysa sa lupa, gayon din naman ang pamamaraan ay higit na mas mataas kaysa sa inyong pamamaraan. Trusting in God's plan. Yung Diyos ay walang masamang plano po sa atin. Kailangan lang natin na magtiwala sa Kanya. Yung Diyos natin is infinite. Yung kaya niyang makita. Yung plano ng Diyos sobrang infinite. Bakit? Kasi Diyos siya. Tao tayo. Kaya bakit minsan mahirap maunawaan yung plano niya? Kasi nga Diyos siya. At tao tayo. So magkaiba tayo ng way of thinking. Ng mindset. God's thoughts are higher than our thoughts. God's ways are higher than our ways. God's sovereignty encourages humility. Yung kaisipan ng Diyos sobrang taas, sobrang lawak, infinite. Tayo po bilang tao, para tayong yung uod na kung ano lang yung naabot ng mata natin. Yun lang yung kaya natin makita. Pero ang God, meron siyang tinatawag na bird's eye na napakalawak yung kaya niyang makita. Yung perspective niya sobrang taas, sobrang lawak. Unlike pagka yung tao, very finite, very limited lang yung perspective natin, then yung plano natin napaka-nearsighted. That's why God's thoughts higher than our thoughts. Our ways, kumbaga your ways, Lord God, is higher than our ways. And yung plano ng Diyos minsan mahirap maunawaan. At siya lang kasi nakakaalam ng kabuuan story ng buhay natin. Yung story natin, maraming ups and downs Maraming pagsubok, maraming unnecessary thing nangyayari. Iba, yung tipong pag walang hanggang story yung plano ng God para sa atin. Yung Diyos, yung kaalaman niya, infinite. Tayo, para tayong sanggol na wala pa tayong muang, wala pa tayong kaalam-alam. Clueless pa tayo sa mga bagay na makakapahamak sa atin. Like nga nakwento ni Pastor Russell, diba? Na yung anak niya, dahil baby pa, laging sinusundot yung sakit ng saksakan, kung ano yun yung metal na pinapasok niya doon. So, para malamang yung danger yun, ang ginagawa ni Pastor Russell, pinipitik niya yung kamay. And kapag naramdaman ng bata, ng anak niya yung pain, inaalis niya. So, para kay Pastor Russell, it's better na maramdaman ng bata yung sakit sa pagpitik niya kaysa mapahamak siya, makuryente siya. Sa buhay natin ganun din. Minsan pinipitik tayo ni God sa buhay natin. Kahit masakit yung pakaramdam, kailangan natin maramdaman. Pero kung yun yung makakapagligtas sa atin sa tiyak na kapahamakan sa buhay natin. Pinipitik tayo ng Diyos minsan sa buhay natin.
minsan hindi tayo nakakatanggap ng explanation bakit nangyayari mga bagay-bagay. Pero kailangan lang tayo magtiwala sa ating Panginoong Diyos. Kasi kabutihan yung laging nais niya sa buhay natin. Yung Diyos natin napaka-infinite ng knowledge niya. Siya po yung may sovereign control sa lahat ng bagay. Lord, hindi ko talaga kaya na maunawaan yung mga nangyayari sa akin ngayon sa paligid ko. But I trust in you, and that is the best way na pwede natin sabihin sa Kanya. Pagkatiwalaan natin siya, because our Lord is sovereign sa lahat ng bagay. Lord, kayo po yung may control ng story ng buhay namin, at gusto po namin na maunawaan at gamitin ito upang magbigay sa iyo ng kalwalhatian. Lord, I put my trust in you. Kahit minsan nararamdaman ko yung sakit ng pitik ninyo, I will put my trust in you. God's sovereign encourage us humility na matuto tayong magpakumbaba at isurrender kay God na at tanggapin sa sarili natin yung plano niya sa atin is mas the best kaysa sa plano natin. Ang pagpipitik tayo ng Diyos, huwag natin isipin na hindi niya tayo mahal. Isipin natin na mahal niya tayo, kaya nga minsan mas titiisin niya, maranasan natin yung sakit, maranasan natin yung disiplina niya para wag tayo tuluyang mapahamak sa buhay natin. So, yung application natin, trust God's plan, follow God's work, and be humble before God. So, Lord, I pray, Father, I praise and you, thank you, because you are our Father in heaven. You know what is best for us, because it's higher than our thoughts. Higher than our plans. Please help us cultivate our faith in you, enabling us to trust your plan and obey your ways. Thank you because you never give up on us, keep disciplining and redirecting us to your wonderful plan. We are grateful to your love and abounding your grace, and we pray in Jesus' name. Amen. Thank you everyone, and God bless po.